Kasi po mayroon po di iligid-iligid kasi po eh. May upahan. Puwayag na daw po ako dati para po doon po ako puntahan. Ay, sinabi niyang ganun? Kasi po nahalo na po isip ko kaya po hindi talaga po puwayag noon. Sino nagsabi nun? Na pumayag ka? Lalaki. Kasi nga, ito po ay subpina. Alright guys, welcome back ulit dito sa ating munting channel. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa team namin. Kahit na nagkaroon kami ng mga lapses pa sa upload, nandiyan pa rin kayo para panoorin yung mga ginagawa namin videos everyday. Ayan, ngayon nandito kami kalahati niya, kasama ko si Luke, kasama ko si JM, ang Team Marcos. Ayan, kulang lang tayo syempre, wala si Mac, wala si Commander, wala si Rans. Pero sabi ko nga, someday makukumpleto din kami, di ba? At yun, may natanggap kasi kaming sulat kay Ate Lynn. Natanggap pala ni Ate Lynn. So sinin sa amin ni Ate Lynn. Kanina nasa event kami. Dumiretso kami dito para dito. Okay, so kamustahin ko muna yung mga kasama natin. Kamusta naman, JM? Ayos lang po. Okay naman. Ikaw naman, Luke. Kamusta? Ayos lang po. Parang kausap nyo, tatay nyo ha. Hindi. Siyempre kinakamusta ko kayo kasi alam nyo naman, dire-diretso mula na umuwi tayo ng Bicol. Halos wala tayong pahinga, di ba? Ang talagang pinakapahinga natin, tulog na lang talaga ng gabi. Pero yung pahinga na whole day, wala talaga, di ba? Sa Bicol, puro puya talaga tayo. Ay, mula sa ospital, di ba? Talagang kanya-kanyang hanap na lang ng pwesto, makaidlip man lang ng konti. Hanggang ngayon, wala pa kami talagang off. Wala pa kaming day off. Kaya, ayun, salamat sa kanila. Pero, sure kayo, okay lang kayo? Sure na sure. Mali yung sagot. Opo. Opo. Ikaw? Ayos lang po. Tito. Ayos lang po, yan. So, yun. Samahan nyo ang team namin. Papasok tayo dun sa bahay natin niya at marami kaming pag-uusapan ngayon. So, tara. Punta tayo. Alright, so guys, dito na tayo. Tinin niya, magandang hapon no. Haliho kayo. Tulog po ba ang baby nyo? Gising, paano? Paano kaya? Babantayan ni Ining? Sino ba pwede muna magbantay? Kasi baka mamaya... O Ining, bantayan mo kapatid mo ha? Napahawak ko na lang po. Okay, sige, pahawak mo muna mas mabuti. Ayan, kasi yung bata nasa duyan, gising. Kamusta ka? Ano yung kinakain mo? Ano yan? Ha? Pahingi ako? Kamote yan? Kumakain ng kamote yung anak ng babae. O sige, pahawak mo muna natin niya. Para kapal talaga ng buhok ng anak ni ate niya, no? Ni baby Lian. Tama ba ako ate niya? Opo. Lian. Okay, si baby Lian. Napakakapal ng buhok. Guys, ngayon kasi, sa totoo lang ay dapat nung nakaraan pa namin ito din pag-uusapan ni ate niya nung last time na pumunta kami dito. Kaso nga lang, ayun nga, medyo nai-stress siya that time. Nakikita naman natin, di ba, na siya ay stress, kaya di ko na muna siya kinausap about dun sa pag-uusapan namin ngayon. Oh, ate niya, dito tayo. So, ate niya, magandang hapon muna sa'yo. Kamusta ka? Sabi ko naman po, hindi talaga po ako ayos. Hindi ka talaga ayos. Ate niya, may bako Ikaw po ba pakiramdam nyo ba dumadaan ka sa depression ngayon? Na-stress ka ba ng sobra? Bakit po?
Kasi ganyan yung karaniwang nagiging sakit ng mga bagong panganak. Postpartum, basta something ganun. Hindi ko alam yung exact tawag doon. Pero yun yung nai-stress o nadidepress yung yung mga bagong panganak. Ganun ka ba? Nararamdaman mo? Hindi po. Parang ganun. Ay, grabe. Lalo na po yung sabi mo sa akin ninyo yung isang araw sa akin. Tungkol po kaninyong lalayo. Yan yung isa rin sa pag-uusapan natin ngayon. Natin niya, kaya ako nagpunta dito. Kaya kami nagpunta ng team dito. So, ano bang naging desisyon mo? Bakit parang balita ko nagbago daw? Payag naman po ako eh. Kasi po buti naman po kayo buwalik. Kasi po sabihin na po nung po kong tanga. Kasi po hindi po niyo ako masisising. Masasaktan po ko sobra. Sa dami pong samahan namin utoy. Kahit po batong ulo, kahit po ako walang alam, nasasaktan naman po ang puso ko. Payag naman po ako eh. Yun lang po, pag po umalis dito si Utoy, alis muna rin po ko dito. Para po hindi ko po makita. Pag kukunin siya, alis ka muna kapag kukunin siya. Ang ibig sabihin ni Ate Ninya, guys, na medyo naunawaan ko siya. Ewan ko, correct niya ako kung mali ako. Pero yung nakikita ko kay Ate Ninya ay yung kasing, alam niyo yun, yung naitutulong kasi din sa kanya ni Ninyo. Like, may mga hindi siya alam. Si Ninyo yung nakakasagot, di ba? Di ba, Ate Ninya? Kagaya na lang ng, yung anak niya kasi, sa totoo lang, matalino. So, ang dami niyang aware siya sa nangyayari din sa buhay. Kaya once na maitatanong ka kay Ate Ninya at hindi niya masagot, kaya napapansin niyo, sumasagot yung bata. Kasi alam niyang hindi alam ng nanay niya, siya yung nakakaalam. So, parang siya yung nagsisilbing utak din ni Ate Ninya, yung bata na yun. Pero yun nga lang, Ate Ninya, ang sa akin lang, di ba, nagrereklamo ko sa mga kamag-anak mo na si Ninyo ganto ganyan. Tapos kapag gusto din nilang matulungan yung anak mo sa pamamaraan nga din na gano'n na napag-usapan namin, magagalit ka naman. Sabi ko nga po, madali pong sabihin sa iba kasi po hindi po sa kanila galing. Kasi po magulang din naman tayong pareho. Siyempre nasasaktan din po ako. Okay, so sige, ano ba ang pinakang plano mo? At niya kami naman, alam mo magulang din ako. Kung sa akin din naman yan mangyayari, malulungkot din talaga ako. Pero syempre, kung mahal ko yung anak ko, tutulungan ko siyang magbago. Kasi mahal kita, ayaw kitang mapariwara. Mahal kita, ayaw kitang someday makikita kitang nasa kulungan. Mahal kita eh. Ganun yun natin niya. Mahal kita, Utoy. Utoy tawag mo sa kanya, mahal kita, Utoy. Gusto kitang tulungan. Na dumating yung panahon na hindi kita makikita balang araw na nasa kulungan ka rin. Kasi nga mahal kita, gusto kitang makasama ng mahabang panahon na walang mangyayaring ganun. Yun ang tunay na pagmamahal din natin niya. Kasi kung talagang mahal mo ang anak mo, tutulungan mo siya. Ganun yun natin niya. Parang yung hinihiling mo sa tatay mo. Nasabi mo, hihiling ka sa kanya na kung mahal mo kami, aaminin mo. Parang ganun din yun. Na kung mahal ka niya talaga, tutulungan niya na mapabuti ka. Parang ganun din yun. Kung mahal mo talaga si Ninyo, tutulungan mo na mapabuti siya. Ikaw, ano bang pinakang plano mo talaga? Yung sa akin, suggestion lang yun. Nasa iyo pa rin ang huling desisyon kasi ikaw ang magulang niya. Ano bang tingin mo? Anong desisyon mo? Okay naman po sa akin. Hindi lang po nawawala ang sakit. Kasi po ina naman po ako eh. Sabi ko nga po sa Diyos, ganun po hindi na lang po ako nabuhay pa. Kuha mo sa atin niya, dumadaan siya sa depression na ikita ko. Na-stress siya. Okay, sige, wag na muna natin yan pag-usapan siguro sa ngayon. Kasi baka makasama lang sa iyo yan. Ma-stress ka pa ng ma-stress lalo niyan. Wag na muna guys, wag na natin muna pag-usapan yan natin niya ha. Ganito, ipanatag mo na lang muna yung isip mo.
na wag na muna nating problemahin yung yung anak mo sa ngayon, ha? Pag nalampasan mo na yung stress na nararamdaman mo, tsaka natin pag-usapan para mas mapag-isipan mo ng mas maayos. Ano? Okay ba atin niya? Ha? Sa ngayon, wag na muna natin pag-usapan. Naulit ko na kasi po kang utang eh. Naulit mo kay? Naulit ko po kanina. O ano sabi ni ninyo? Natuwa po. Ha? Natuwa siya? Nadadalhin siya doon? Natuwa po kasi po yun lang po ako hindi natuwa kasi lalayo po sa akin. Ibig sabihin mo, natuwa si anak mong panganay, nadadalhin siya doon. Oh, siya nga gusto niya eh. Gusto pala ng anak mo. Bakit ayaw mong payagan? Gusto niya pala. Sa akin naman po okay naman po. Masakit lang talaga. Opo. Okay, ganito atin niya. Kung papayag yung anak mo, sa totoo lang, alam mo ba na mag-aaral siya doon, sa loob? Ha? O hindi mo alam? Dati nga po, yung pong kapisan pa namin po ang tatay. Sana po kukunin po yun eh. Yung po ako nag-asawa. Naghiwalay po kami utoy. Ayaw kasi po ibigay sa akin tatay sininyo. Kasi po sawama po ako doon sa lalaki. Sana po kukunin po si Utoy. Hindi lang po po ay. Sino ang kukuha dapat? Yun din po. Doon din po. Doon din. Ngayon, Ate Ninya, na may nandito kami na nagpapayo sa'yo. Ate Ninya, alam mo yung mas mahirap, kung si Ninyo ay ayaw. Ayun yung mas mahirap kasi kailangan siyang pilitin, kailangan siyang kausapin ng masinsinan para lang pumayag. Pero yung sa sitwasyon ngayon na sinasabi mong gustong-gusto niya, na masaya pa siya, pagbigyan mo natin niya. Kasi po, sabi ko kasi bibisita kami. Oo, bibisita, pwede naman talaga yun. At saka, alam mo ba na mag-aaral siya doon? Hindi lang siya yung as in parang ikukulong. Hindi. Mag-aaral siya doon. Tuturuan siya ng tamang asal, tuturuan siya ng kung ano yung mga tama sa hindi. Yun yung ituturo sa kanya doon. Kung paano maging isang mabuting tao. Sabi nga namin, baka mamaya, kapag ka naalagaan ng madre yung anak mo, baka hindi natin alam. Malay mo, gamitin pa siya ni God. Maging pari pa. Di ba? Makapag siya pa yung mismo mag-share sa mga tao ng about sa Bible. Di ba? Kasi nandun siya, mga madre magtuturo yata sa kanya doon. Malay natin maging padre pa yung mo. Maging pari pa yung anak mo. Walang imposible. Kahit na nakagawa ngayon ng mali. Bata pa yan eh. So, ganito kasi yun. Kailangan naming malaman yung sagot mo kasi nga, i-schedule yun. Baka i-interviewin, ganyan. Ngayon, anong final decision mo? Okay, Kung mapayag ka? okay naman po sa akin payag po. Payag ka. Okay, huwag mo nang babaguhin yan, ha? Huwag ka pating magagalit kala Ate Lynn. Nagsabi sa akin, nagagalit ka daw sa kanila. Na sila, nagmamalasakit lang sa iyo. Sa anak mo. Kasi gusto nga nilang mapabuti. Nagagalit ka daw, sabi sa akin. Medyo nagtatampo sila sa'yo. Kasi alam mo din naman yung pagod nila. Kaya mamaya, pagtapos natin dito, puntahan mo siya. Sabihin mo, Ate Lynn, pasensya ka na. Alam mo ba, nagsasakripisyo din yung tao para lang sa'yo. Kasi mahal ka nila bilang pinsan nila. Kung may mga time na ginagalitan nila yung anak mo, may nakikita silang mali, hayaan mo lang. Kasi nga kung sa'yo hindi nakikinig, baka sakali sa kanila makinig. Di ba? Pero sa tao sa taong mag-usap, at niya, payag ka na. Ha? Kung kukunin man dito, hindi naman yun yung parang sa tatay mo na papersahin gano'n, hindi. Papayag naman po ako. Matino yan na kukunin. Papayag po ako talaga. Yun lang po. Hindi talaga po maalis. Madali. Hindi lang madali. Ano? Bilang ina. Okay. Naunawaan kita Ate Ninya. Sige, ganun na lang gawin natin. Kakusapin ko ulit mamaya si Ate Lynn kung kailan siya pwedeng i-schedule. Kung may schedule ba. Kung kailan siya pwedeng kunin. At maging masaya ka kasi mag-aaral din yung anak mo dun. Baka pag nagkita kayo, manibago ka na sa kanya. Sabi mo, hindi na ikaw yung ninyong nakilala ko noon na pasaway. Hindi na ikaw yung ninyong nakilala ko noon na sinasagot ako. Hindi na ikaw yung ninyo na nagagawan ako ng mali. Ang laki na ng pinagbago mo ngayon. Baka ganyan yung marinig namin sa'yo.
Okay. Nung isang araw ko pa dapat yung sasabihin. Dito din yung about nga doon sa... Ngayon ba, kumustahin muna kita? Kamusta ang pag-iisip mo ngayon? Hindi okay? Magulo? Ano nagpapagulo? Naghalo-halo na po. Yeah, ano talaga. Huwag na muna natin sabihin. Huwag na muna natin pag-usapan, guys. Kasi nakikita kong stress talaga siya. Hayaan na muna natin. Okay, ganito na lang. Kamusta naman ang pag-aaral nitong mga anak mo? Kamusta naman ang pag-aaral na nakakapasok pa ba? Nakakapasok naman. Yung pong bigay ninyo pera, sakto lamang po sa aming pamilya. Bili po kasi namin bigas, saka po yung sasakyan po kapatid ko, paggawa ko po kasi po sira. Yun yung ginagamit kasing service pagpapasok ng mga bata. Doon kasi po na suwasakay po ang dalawa ko eh. Kaya po bidyang na ko. Kaya nagbigay ka para may paayos. Opo. Okay. Sige, wala namang problema yun, Ate Ninya. Ngayon ba nandito si Kuya Aris? Wala. Wala po sa trabaho. Nasa trabaho. Opo. Eh, Sabihin- isang gabi po, yung nakahunta ninyo, Mm. abala po si Dia sa lamesa. Mm. Yung tungkol yata po sa bahay. Mm. Nag-ano siya dito, may ginagawa. Nagtatanong kasi po sa akin kung ano po laki daw ang bahay kasi po, dalawa kasi po ang karto. Okay, ganito, napag-usapan naman na namin yan ni Kuya Aris mo kung anong laki, kung anong design. Sabihin mo sa kanya kapag dumating man mamaya kung uuwi. Sabi mo, Kuya Aris, pwede mo na daw i-estimate. Tapos, guys, yung problema dito, tutulong tayo. Bayaran natin yung kailangan bayaran para makapagsimula na. At total, sinabi nga din naman nila na yung itutulong din natin na dito sa lupa na nagiging problema ay parte naman na daw yun ni Ate Ninya. Parang, kumbaga, siyempre kapatid. Kumbaga, bigay na nila kay Ate Ninya. Tama ba ako? Kasi Okay. po nagsabi po ibang tao sa akin, tangan daw po ako. Kasi po dawalaw pa rin po ko sa tatay ko. Kasi po, kaya po daw po ako dumadalaw. Gusto ko rin daw yun. Nangyayari sa amin tatay. Sinabihan ka ng ganun? Ako. Kasi po, ulaga rin daw po yung kasama ko. Hindi na lang po umiinom. Ibig niya sabihin na ulaga sila Ate Lynn, Ganyan na rin po. sila Ate Isil Opo. na sumasama sa'yo. Guys, sa tao ba na nagsabi na yan kay Ate Ninya, ini-stress nyo lang po yung tao. Sa totoo lang. Alam ko marahil ka mag-anak to, pero wag niya na pong stressin yung tao. Grabe naman po kayo. Huwag niyo na po silang stressin. Nakikiusap ako sa inyo. Yung tao may pinagdadaanan na nga o nahihirapan na nga. Guys, ganito yan. Hindi naman si Ate Ninya pumupunta doon sa papa niya para lang sa wala. Pumupunta siya doon kasi may purpose po yun. Nakikiusap siya na aminin ng lahat para hindi na tumagal. O what if pumayag? Diba? Dahil nagkausap sila ng personal. At saka pangalawa doon, si Ate Ninya, kung hindi niya nakaharap yung papa niya nung unang hearing, bago mag-hearing di siya pumunta doon, wala siyang lakas ng loob. Baka matatakot pa rin yan doon sa hearing. Doon sa area ng ng hearing, hindi niya kayang humarap siguro. Baka takot pa rin siya. Pero that time na naharap niya yung papa niya, malakas ang loob niya. Ganun po yun. Hindi yun para lang sa wala. Huwag mo na masyadong pansinin yun, Ate Ninya. May stress ka lamang po. May stress ka lang ng sobra dyan kakaisip. Wala po, hindi na po nawalan. Huwag ka na masyadong magpa-apekto sa mga yan, Ate Ninya. Basta ang isip mo, mag-focus ka lang sa magiging buhay ninyo mag-iina. Ha? Kung sabi po ibang bawal po mag-boy pero mag-asawa, sa akin naman po wala talaga po papatol sa akin kasi po wala na po akong alam. Nagpapatol lang po kasi sa akin yung may asawa. Kasi po mayroon po di naman iiligid-iligid kasi po eh. Hindi ko lang po sasabihin kung sino. Umaali- Lang ako sugodin yung asawa. Ibig sabihin mo may umaaligid sa'yo dito? Opo. Hindi ko na lang po sasabihin. Oo, wag mong pangalanan, pero ibig mo sabihin yung umaaligid sa'yo dito may pamilya. Opo. Bakit anong pakay niya? Ba't umaaligid-aligid sa'yo? Nung lagi pupunta dito, pag po wala akong kasama, kami lang pumagin. Ay, ganun? Anong sinasabi niya nung pinag-uusapan niyo? Minsan po sabi ko, ang kasama ko naliligo lang sa gripo. Kahit wala, Kahit po wala. para lang umalis na. Opo. Bakit anong pakay niya? Hindi ko nga po alam. May sinasabi ba siya? May in-open ba sa'yo?
Opo. Anong inopin niya na salita? Sige nga, i-open mo Maganda sana. daw po ako. Baka po isang araw po may nagpupurma daw po sa akin. Ay, grabe naman yan. Binibigyan niyo po ng problema si Ate Ninya yung ginagawa niyo. Lalo na't may asawa kayo, di ba? Mauunawaan ko siguro pero hindi na dapat mag-asawa sa Ate Ninya eh. Pero nasa kanya yan. Kung mag-aasawa sa Ate Ninya, yung single at handang tanggapin sa Ate Ninya kasama ang mga anak niya. Pero kung may asawa lang din, di ba? Binibigyan niyo lang sa Ate Ninya po ng problema. Sa totoo lang. Gagawin pa kasi po akong kabit. Oo, kasi kapag nalaman niya ng asawa niya na may mga ganyang conversation at susugurin ka dito, ikaw mai-stress ka na naman. Di ba? Ay, grabe naman yan. Yun nga po, dati po, alok na niya sa akin yung bahay upahan. Puwayag na daw po ako dati para po doon po ako puntahan. Ay, sinabi niya ganun? Kasi po nahalo na po isip ko, kaya po hindi talaga po puwayag noon. Sino nagsabi nun? Na Yung pumayag pong ka na? lalaki. No, ibig sabihin, nandiyan pa yung tatay mo. Pumupunta-punta na siya sa'yo? Opo. Ay, Minsan po ang tatay po wala. Pinupuntahan ka niya. Opo. At sinabi niya na tanggapin mo na yung in-offer kong bahay na paupahan at doon ka niya bibisitahin. Opo. Nako. Yung pong nakikita ang tatay pong parating, aalis na ho. Nako, may naaamoy ako dito guys. May hindi ito something kahit na sabi mong pagmamahal, hindi ito. Lang to, may habo lang to. Di ba? May habo lang to na gustong gawin kay Ate Ninya. Ate Ninya, iwasan mo ha. Hanggat maaari. Sabihin mo siya, tapatin mo siya, prangkahin mo siya. Tigilan mo ako, ha? Huwag ka matakot. Karapatan mo yun. Karapatan mong sabihin yun sa tao umaali-aligid sa'yo dito na tantanan mo ako, tigilan mo ako, binibigyan mo lang ako ng problema. Ha? Sabi mo sa, baka naman mamaya bibigay ka din. Hindi. Ha? Sabi ko lang po sa Ate Esel, papalakayin ko lang po si Ini. Tatrabaho ulit po. Babalik ko po dati ang trabaho kong manukan. Tama yun. Di ba sabi mo, gusto mong magbabuyan. Pwede ka naman magsimula ng baboy. Kasi po mahirap po ang tinda eh. Wala nga po kung ano. Bakit nga po ako nabuhay po kung dito naman po ako natuto. Grabe yung mga nilalabas natin ninyo sa atin. Akala ko, alam mo yun, maano talaga natin kay Ate Ninya na marami siyang dinadala sa dibdib na hindi niya pa sa atin nilalabas talaga. Kumbaga, iniutay-utay niya lang. Kagaya nito, sinabi niya na may umaaligid sa kanya, nandun pa daw yung tatay niya, ginagawa na to. At inuudyakan pa na tanggapin yung bahay at doon pupuntahan. Tapos hanggang ngayon, pinupuntahan ka rin. Alam ba ito nila Ate Isil? Opo, naulit ko na po sa kanila. Anong sabi ni Ate Isil? Anong payo niya sa'yo? Yun lang po. Pag po nangyari daw po yung wala na akong tutulong sa akin. Kasi po may pamilya na daw po ako. Totoo. Tsaka ang bukod doon, may pamilya din yun. Tsaka, hindi mo na kailangan mag-asawa Ate Ninya. Although bata ka pa, pero may anak ka na, sapat na yan. 3 bata, sapat na yan. Kapag napalaki mo yung mga yan, di ba? At napagtapos mo yung mga yan, okay na yan, solved ka na dyan. Hindi mo na kailangan ng asawa pa. Ikaw ba, gusto mo ba mag-asawa? Ayaw mo na, kaya yung umaaligid na yan, tapatin mo yan, ha? Kapag pumunta pa dito na isang beses, tapatin mo siya. Huwag ka na po dito pupunta, kung hindi, isusumbong po kita. Ha? Sabihin mo sa kanya, huwag kang matakot. Rights mo yun, nasabihin yun, para tigilan ka na niya. Kung ayaw mo talaga. Ha? Tinin niya. Ayaw mo talaga. Okay. Sige. Alright guys, grabe. Masakit sa ulo tong mga nalabas natin niya na to guys. Kaya pala na-stress yung tao, ang dami niyang bigat sa dibdib. Okay, pag-usapan natin tong sulat. Okay, itong sulat na to guys. Nagulat ako kanina kasi nga habang nasa event kami ni Marcos Liit ay nakatanggap ako ng image galing kay Ate Lynn. So ito yon, itong papel na to. Nung nakita ko to kanina, nag-decide agad ako na pumunta dito. Kasi nga ito po ay subpina. Ito po yung pangalawang subpina na receive ni Ate Lynn at saka ni Ate Ninya. Meron ka din ito, di ba? Tag-isa kayo? Meron ka?
Baka nga lang po sa kanila. Baka nasa kanya pa? Apo. Okay. Ito Ate Ninya ay may pinadala na yung regional, yung korte. Nasabi na sa'yo? Okay. Hearing daw bukas. Okay, bukas ay hearing na po sa korte. Nagulat ako kasi akala ko, ang pagkakakita ko dito, hindi ko binasa masyado. Ang may nakita ko ditong 30 ng na 30. Kaya hindi ko na binasa. Basta akala ko sa pitsa 30. Kaya sabi ko punta tayo dito at alamin natin. So, nagulat ako kanina. Bukas na pala. Matagal pa po yan. Pero maganda at bukas na Nag-iisip pa po kung doon sa anak ko tapos may parating na naman po sa iyo. Isang tabi mo muna yung sa anak mo. Ha? Isang tabi mo na muna. Ikaw naman ang magdedesisyon yan. Hindi ka naman namin peporsahin na ipadala dun sa Boys Town kung talagang ayaw mo. Yung sa amin, hanggang payo lang kami. Ikaw para magdedesisyon. At anak mo yan ay, kung ayaw mo talaga, di subukan mo siyang anuhin. Kumbaga, isweto ng maayos. Alam mo ba yung salitang sweto? Hindi ko alam kung naitindihan mo yun. Alam mo yun? Kumbaga, ano bang tawag dyan? Iano mo yung bata, yung disiplina. Kung kaya mo siyang disiplinahin na mapapasunod mo siya, ay hindi mo na kailangan dalhin sa Boys Town. Pero, kung hindi, alam mong hindi mo kaya at hindi sa'yo sumusunod, kailangan mo ng tulong nila. Huwag mo naman naisipin yun. Ito muna ang paghandaan natin bukas, ha? Ha? Ano, kaya mo? Kaya mo naman. Para matapos na. No? Dito po sabihin ko po doon sa kanila kung ano ho. Kung? Kung mas, yung sasabihin ko po, may sasabihin lang po kung tatay, kung pwede po. Kailan? Ngayong araw? Kasi bukas na to. Opo. Saan ka po ang tatay ngayon? Yun ang hindi namin alam. Pero ang alam ko pa, baka nasa San Juan. Gusto mo siya munang kausapin para matapos na sabi mo sa kanya yung gusto mong sabihin na umami na. Okay, ganito ang gawin mo. Try mong puntahan si Ate Lynn kung hindi siya busy. Humingi ka muna ng paumanhin. Tapos sabihin mo, Ate Lynn, pwede mo ba akong sabahan sa tatay kasi bukas na pala yung hearing. Kasi po bago po ako nag-iisa din, nagraradyo. Tuwiting po ako sa kubata. Tingin ko po katayuan tatay. Para po nagpapakita sa ako. Ay, ganun? Dati kasi po yung nangis sa kumatan kasi nangangabot eh. Matinding trauma talagang dinanas natin niya, guys. Alam niyo, kung hindi ganun yung niya, na pag tumiting daw siya sa gubatan, tapos parang nandun yung tatay niya nakatayo. Hindi lang naman po ako nagkikita, pati po yung asawa po at hindi, Kuya Miguel. Ay, ganun? Sabi po sa akin, Kuya Miguel, Dun sa bahay. Pag po siya palabas, pupunta ng trabaho, napapatingin daw po siya doon sa amin. Para daw po katayo po ang tatay doon sa harapan. Guys, ito yung pinag-uusapan namin, kinikilabutan ako. Kasi po para po, gusto ko rin po mawala yung bahay niya. Oo nga, kailangan talaga masunog na yan o magiba na yan. Kasi nandun lahat ng bad energy. So, yun, napagkwentuhan namin yun ng asawa din ni Ate Lynn. Sabi nga niya, dadaan daw sila doon sa bahay na yun. Minsan, para may naririnig daw sila na humihilik. Alam mo yun, na parang may natutulog. Tapos kung minsan ay yung parang nakikita daw nga nila doon si Tatay Tony. Siguro dahil na rin nga sa pinamugaran kasi ng demonyo yung yung bahay na yun eh. Sa loob ng 10 taon, nanalasa ang demonyo sa lugar na yun, sa bahay na yun. Kaya talagang yung bad energy nandoon talaga. Di ba? Matulog po bukas. Ha? Sabi ko nga po, panalo o hindi, tatanggapin ko na lang. Kaya mong ipanalo yan, Ate Ninya. Dahil ikaw yung naagrabyado dito. Kaya mong ipanalo yan. Magtiwala ka, ha? Huwag ka mawawala ng pag-asa, ha? Lahat ng sinabi mo noong unang hearing, walang mababago. Yun at yun pa rin. Ano? Okay ba yun? Wala kang kailangan baguhin. Yun at yun pa rin. Kasi yun lang din naman ang itatanong sa'yo doon ay. Okay, Ate Ninya? Huwag ka matakot, ha? Huwag ka panghinaan ng loob kasi alam kong kayang-kaya mo yan. Nandito lang kami, nakasuporta kami sa iyo nila Ate Lynn. Nandito ang Team Marcos, sasamahan ka namin. Ano? Bukas susunduin ka namin dito. Kayo nila Ate Lynn. Ano? O kaya doon na sa may trangka. Siguro mga 7 para may allowance pa tayo na oras. Mga alas 7 or 6:30, nandito na kami. Dapat bukas pahinga kami pero hindi ko ini-expect na may ganito.
So unahin na muna namin yun. Tapusin na muna natin, di ba, bago tayo magpahinga. Ng isang buong araw talaga na pahinga. Samahan ka namin dito, ha? Huwag ka na malungkot, Ate Ninya. Magdiwang tayo, Pasko na baga. Huwag ka malungkot. Yun nga po, baka po sa Pasko wala po si Utoy sa akin kasi po sabi ko po Kung kukunin. kukunin ko po bago Pasko o bagong taon. O, di wag mo na munang isipin yan. Ganito na lang gawin mo, Ate Ninya. Wag mo na munang ipakuha, ha? Wag mo na munang ipakuha siguro. Kasi nai-stress siya, guys, ay kung ipipilit natin ipakuha, baka mamaya dumating pa sa depression, mas mahirap. Wag na lang muna. Ano? Ha? Sabihan ko sila na wag na, ha? Ha? O, para hindi ka na ma-stress, para hindi ka na malungkot. Sabihan ko sila, wag nang ipapakuha si panganay mo. Dito na lang, at turuan na lang, tiyagaan na lang na, ano yung sabi ko kanina? Ano yung bata? I-disiplina. Tiyagaan na lang na disiplinahin. Ano? Okay ba sa'yo yun? Para hindi ka na malungkot. Ay, nako. Bibigyan kita ng allowance sa gamit mo na yung perang binigay ko sa'yo kahapon. Ano isang araw? Ha? Hindi pampaayos mo ng motor, sabi mo, di ba? Tama ba? Bibigyan kita ng ano. Idagdag mo muna ito dyan. Sige na, tanggapin mo. Ha? Bakit? Sa kanila. Ha? Bakit? Ba't ka naiyak? Ha? Kasama po ako kaya nakakanghiling yung pong ipunan po. Yung pong sabing pa. Ano po? Ang gusto ni Ate Ninya, may sinalihan kasi siya Opo. na, Kaya naman- na parang makakapag-savings ka. So gusto niya, dun ko ito ibigay. I-direct ko ito dun ibigay. Na parang magiging hulog mo, ganun ba? Kasi po, kaya po tanggap ko rin. Kasi po sabi po kanila, yung po reble daw kabaong. Tanggap ko. Kailangan ko may kasi. ganun yun. May mga, ano siya, may mga benefits siya na kapag nawala tayo, mayroon na tayong kabaong, ganyan. Pero ito, tanggapin mo na muna ito. Hawakan mo to. At huwag mo na muna problemahin yung may panghulog ka pa doon, nakita ko. Ano, yung parang loan, yun na muna yung magiging hulog mo. Ano? Huwag mo na muna problemahin yun, hawakan mo na muna yung pera na yan. Huwag mo muna isipin yun. Kasi may panghulog ka pa naman doon. Maganda din yung ano, yung nasalihan ni Ate Ninya kasi para siyang bangko din na may kumbaga nakakaipon ka din doon. Ang kakanghiling po kasama ko kasi po may eskwela po sila. Para po may kainan kasi po sa school. Okay. Nagluto po sila. Okay. Basta ano, huwag mo naman isipin yung para mabawasan yung isipin mo, ha? Huwag ka magpa-stress, Ate Ninya. Ha? Maging ano ka lang, maging handa ka lang. Kumbaga, ang isipin mo, dapat handa ako bukas. Dapat mapaghandaan ko lahat ng sasabihin ko. Wala ka munang isipin. Huwag mo na isipin yung kay panganay mo. Ha? At ako na mismo magsasabi sa kanilang wag na muna. Ano? Okay ba yun? Ate Ninya? Huwag mo na muna isipin yun, ha? Ano na lang? Okay, sige. Ganun na lang gagawin natin. So, paano, Ate Ninya? Magbukas na tayo ulit magkikita. Ano? Natapos pati yung interview ko, nakatalikod ka sa akin. Di ba? Bakit galit ka ba sa amin? Ha? Ba't ka nakatalikod? Ha, Ate Ninya? Wala nang po mapaiyak. Okay, nahiya siya at baka daw mapaiyak siya. Nahiya pala. Okay, ayos lang yun. Dito, guys. Tayo tayo. So, itong ano na to, itong lupa na to kasi nila Kuya Aris, sa totoo lang, may kalakihan din ito. Kaso nga lang, ay nagkakaroon ng problema sila. Before pa tayo dumating, may problema na daw dito. So, sabi ko nga, kailangan matapos muna yung problema na yun bago si Ate Ninya magpatirik ng tahanan. So, ang solusyon doon ay bayaran natin yung natitira pa nilang kinakailangan bayaran dito sa lupa na ito para bago natin ibaba yung mga materialis dito ay malinis na lahat. Kasi nga, may nagsasabi yata na kapag daw tayo nagbaba ng materialis ay hindi papayagan. So, sabi naman nila ay
sila yung may karapatan din kasi dito na kung ano yung magiging desisyon nila kasi nga ito ay lupa na binabayaran nila. So yun na lang, may kulang na lang naman siguro para matapos na yung problema na yun. Tapos pwede nang magbaba ng materialis dito. So nag-usap na kami ni Kuya Aris, ang magdadala ng materialis dito is yung kinukunan nila talaga kapag may nagpapagawa ng bahay dito. Doon sila kukuha ng materialis para ibaba dito. Diretso daw yun dito ay. So yun yung ano, sabi ko nga, lahat na yun kasama yero, hollow blocks, lahat na yung kasama na dun sa, kunin na nila lahat dun sa hardware na yun para isahan lang, diba? Tapos dun nga yung ilalagay, ituro ko naman na sa inyo na dun ilalagay yung sa likod na yun. Okay, so paano natin niya, kumustahin ko muna palang baby mo, wala namang sakit? Wala naman. Yung sipon namin. Ikaw, kamusta ka naman na sininyo na sininyo sa ngayon hindi mo makontrol, na hindi mo kayang madisiplina. Kung mangyayari din po yun, gawin na hamang umaga. Para po hindi po ako nasobrahan. Kaso nga lang, iniisip ko, sabi mo, magpapasko, na malulungkot ka na wala siya. Hindi, ganito na lang, bigyan ka pa namin ng mahabang oras para pag-isipan. Tinin niya? Ha? Kasi po, hindi po kami magdidesisyon yan. Ikaw po, kasi po kami ay hanggang payo lang talaga kami. Para kaming magulang na nagpapayo sa anak, hanggang payo lang kami. Ang magdidesisyon pa rin po ay ikaw. Kasi ikaw po yung magulang niya. Hayaan mo, pag-isipan mo muna. Tapusin muna nating hearing para maging malawak yung pag-iisip mo. Ano? Ha? I-erase mo na muna lahat ng iniisip mo na yan sa anak mo. Ang isipin mo na muna yung para bukas. Ha? Para may panalo na natin to at matapos na. Ha? Ang ganatawag na sa commander. O sige, paano? Padala naman. O sige. Ang dami na nating energy drink sa bahay. At niya sa sunod, hindi mo naman kailangan na lagi kaming pag-effort na bigyan ng mamimerinda namin, ha? Babawi lang po kasi po dati po hindi ko po magawa. Na-appreciate namin yun. Salamat Ate Ninya. Na-appreciate namin sobra yun. Pero yun nga lang, mababawas po sa pera mo yun. Wag na, ha? Pag minsan. Okay lang po. Ha? Hindi ko naman po halaga ang pera. Basta po nakikita po namin po kayo. Yan po yung po isa. Okay. Sige. Basta isipin mo, na-appreciate namin lahat ng ginagawa mo sa amin na pag-aasikaso rin. Alright, so yun. Maraming salamat at kita-kits tayo bukas sa hearing sa korte ni Ate Ninya. Pag-pray natin siya na bigyan ng kalakasan ng loob, matalas na pag-iisip para masagot lahat ng tanong at maipanalo na to, para matapos na to itong problema na to at na makaluwag-luwag ni isip ni Ate Ninya. Kasi nga, ang alam ko sa first hearing pa lang na to, kapag inaamin niya or din siya sumagot, baka wala nang susunod. Malay natin. Hindi nga po yun po, bago po magsimula po mag-hearing, sasabihin ko muna po sa tata. Hindi ko alam kung pwede pa kayong mag-usap that time. Hindi ko alam kung pwede yun o bawal. Try natin, pwede naman siguro makiusap, ano? Try natin, bukas. Bukas natin malalaman yan. Ano? Sabi ko gano'n. Okay, sige. Tatry natin bukas na makiusap. Sabi natin kay Ate Lynn, gusto mo makausap muna si Papa mo, ano? Try natin kung pwede. Malay mo naman mapagbigyan kayo, ano? Na magkausap. Okay, sige. Pero tayo ito niya. Pero tayo, punta na muna kami, ha? Okay, so God bless sa lahat. Supportan nyo, Commander Marcos TV Channel, Rans TV. Supportan nyo yung Team Marcos. Salamat kay Luke, kay JM. At kita-kits tayo sa mga susunod pa nating vlog. Ginagawa namin yung best namin para makabawi sa inyo. Ingat po. God bless.